Okay, what's up guys? So as mentioned nung previous video ko dun sa pagko-convert ko nga ng L121 into sublimation ink, gagamitin ko na siya. So magte-test ako na mag-print ng sublimation sa mga sample items or product para makapag-practice din ako and makapag-share ng other tips sa inyo rin na kagaya ko na nag-uumpisa sa sublimation printing. So meron ako ditong rubber coasters na pad, bilog tsaka square. And kadarating lang na sublimation ref magnet. Medyo maliit lang siya pero mukhang maganda naman yung quality nito, ref magnet. And then sublimation na keychain na back-to-back. So ito yung piprintan natin ngayon. Yung sa mugs, gagawin ko ng separate video. And as of now, meron na akong sample design na nagawa na ipiprint ko dito sa mga blanks na to. And then as of now, nagpiprint na siya dun sa printer ko na sublimation. Hinihintay ko lang matapos. Ayun, nagupit ko na at na-prepare yung mga piprint ko. Ito yung sa sublimation paper. At yan, nagupit ko na and yan, piprintan natin siya. Dalawa yung gagawin ko. So, itong mga to, tsaka itong ref magnet, tsaka itong dalawang poster pads, piprint ko dito sa malaking heat press ko, yung 15x15 na pang press ko ng damit. So, meron na akong ganito since dati na ako nagpiprint ng mga t-shirt. And then yung isa, yung keychain, gagamitan ko siya nitong mini heat press na binili ko rin para pang print ng kung ano-ano na kasya. So, maliit lang kasi ito. So, kasya siya dito. To testingin natin kung gagana itong mini heat press para sa sublimation din dito sa keychain na back-to-back. So, lalapat lang natin sila, make sure na pantay. Gawin natin yung best natin para pantay siya ng maayos kahit pa paano. Tapos isi-secure natin ng thermal tape para hindi gumalaw. Yun nga pala, for sublimation printing, hindi kayo pwedeng gumamit ng kahit kung ano-anong tape lang. Not sure yung mga masking tape, pero thermal tape kasi gawa siya para sa pag-heat press talaga. So, hindi yan masisira sa init. Yung mga regular na tape malulusaw yan kasi sobrang taas ng temp kapag lalo na pag sublimation. So, ayan, na-tape ko na. So, same with this. Pero ito, meron tong coating na plastic. So, kailangan tatanggalin natin to. Ito yung para sa ref magnet. So, may ref magnet na rin na pwede pang sublimation. Since malaki yung heat press ko, isahan na lang sila sabay-sabay. So, yan. Hintayin lang natin. Yung setting ko dito is 200 degrees Celsius dito and then 60 seconds. Hindi ko alam kung yun yung tamang setting sa sublimation sa mga ganitong item. Hindi ko kasi mahanap dun sa pinagbilan ko pero try natin tong na-research ko. So yung iba kasi 60 seconds and then around yan mga ganyang temp. So try ko yung 200 tapos 60 seconds. Ayun, so okay na sila. Medyo umusok pa nung pagkaangat ko. So, ayan. Palamigin ko lang ng konti, pero I think all goods na yan. Patayin ko na itong heat press. Then, palamigin natin ng konti kasi mainit yan bago natin tanggalin. Actually, natanggal na pala. So, natanggal ko na yung una, yung Lakers na logo. Ganda. Try itong sublimation sa ganito. Ayan, una. Ayan yung Lakers na logo sa poster pad na rubber.
Angas, ganda ng kulay. Tapos ito naman sa Golden State Warriors. Naman. Angas din ng kulay. Alright. And then yung ref magnet. Oops. Mainit. Kakapaso. Ayan, pero right. Ganda rin. Okay, so dito naman tayo sa keychain. So gaya na sabi ko kanina, itong mini heat press yung susubukan kong gamitin para masublimate yung print natin dito sa keychain. So turn on lang natin siya, long press, tapos isa-set natin dun sa pinaka mainit. So low, medium, high lang kasi to. So I think yung high na equivalent niya is 190 degrees yata. So gagawin natin yung pinaka-mainit. So high, tapos same na 60 seconds. So tayin lang natin. Mag-ilaw yan ng green kapag ready na siya. Tapos dito naman, same lang nung ref magnet, meron din tong plastic. Yun. So, ang gagawin ko naman dito, since back-to-back siya, i-fold ko na agad siya ng paganto para baliktaran na siya agad. Then, of course, ito-tape natin. Then, so, ready na yung press. Ito-tape na lang natin to. Hindi matanggal. Yun. So, 60 seconds, okay na. Patayin na natin to. Tapos, mainit pa to. Tayin ko lang lumamig ng konti kasi bakal yan. Pero subukan natin baka kaya ng tuklat yung dito yung tape. You know, kitang-kita naman ang ganda. Ganda ng kulay. Kuhang-kuha. Halos kapareho siya ng kulay ng original photo kung titignan mo siya sa computer. Yung kabila naman, wala. Buwan ko mababaliktad ko. Ayun. Ayos din. Yun, so okay na po. Tapos na yung pagsasublimate ng, for the first time, nagsublimate ako sa ganitong mga media or products na gawa talaga for sublimation. So yung mga rubber coasters, yung ref magnet, tsaka yung keychain, back to back. Tingin ko aluminum to, bakal siya. So ayan. Gumana naman lahat. So again, ginamit ko dito yung malaking heat press na pangdamit. 200 degrees na 60 seconds, itong tatlo. Dito naman yung mini heat press na naka-high, and lahat sila 60 seconds kung pinrest. Dito 60 seconds sa harap likod. So parehas. All in all, ang ganda ng mga output nila. Lahat. Hindi naman nagkaroon ng problem. And kuhang-kuha din halos yung kulay kung paano ko siya naset sa PC or kung paano mo makikita yung image. Lalo itong mga picture, hindi siya nag-iba yung kulay. Medyo napalaki lang yung print ko kaya lumampas yung ano dito. So sukatan nyo na lang ng tama, pero i-adjust ko siya. Ang naging issue ko lang dito is itong ref magnet. Kung makikita nyo siya,
parang lumobo yung dito sa likod, may part na nagbubbles. Di ko alam kung nasunog or sobrang luto or masyadong mainit. Kaya nagganon siya. Pero dumidikit pa rin naman. Yun lang yung naging problema. Siguro try ko next time, babawasan ko yung temp. Ang importante naman dito itong nagpe-print and hindi siya masisira. And dumidikit pa rin of course sa bakal. So gaya nga nasabi ko, yung sa mugs na pagpe-print or sublimate din sa mugs, gagawin ko ng separate video. Ito lang muna yung in-include ko ngayon kasi tingin ko mas maganda na separate video yung sa mugs. And kung gusto nyo ring makita or magawan ko ng video yung about sa color correction or kung paano ko na-achieve yung ganitong print output in terms of the colors, especially yung mga ganito. Nagkaroon kasi ako ng slight challenges nung nag-try akong mag-print practice sa mugs kasi lalo na sa mga ganitong picture, it's either madilim siya o kaya mapula yung image na hindi na siya ganun kagandang tignan. Pero nagawan ko ng paraan. And again, if gusto nyo makita or gawan ko ng video tutorial yung about doon, comment nyo lang din yan sa comment section down below and I'll see you on the next one. Peace!